lalang. Tanay inakuniat hinirang kawang iniingatan at pigdakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang, katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliaquim na anak ni Helcias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar. At siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo ay magaganap. Ako, poon, buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikaw ay tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas ng itinulong, ay lumakas agad ako. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dakila man ang poon Diyos, mahal din siya ang mahirap. Kumubli may kita niya yaong hambog at pasikat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat. Sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagpaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan, magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia,
kamatayan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi muna nating good morning. At mga kapatid, sabay-sabay nating pasalamatan, papurihan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas na papurit, pasasalamat para sa Kanya ngayong umaga. Tayo po ay nasa huling linggo na. Last Sunday ng Agosto, bago ang Bermans. 21 linggo sa karaniwang panahon sa kalendaryo ng simbahan. Last Sunday, huling linggo na. Meron ka pa bang hindi nagagawa o natatapos gawin? Huling linggo na. May sakit ka pa rin bang hindi gumagaling? May problema ka pa rin na hindi pagkakasunduan, na hindi natatapos at naaayos? Puno ka pa rin ba ng takot, ng lungkot, ng galit, na hindi maubos-ubos? Basta mga kapatid, sa isang tunay at tapat na deboto at Kristiyano, gawin mo lang lahat ng tama at mabuting magagawa mo. Tandaan at panghawakan mo ito. Si Lord ang bahala pa rin sa iyo. Sagot ka ni Lord.
Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, sagot ka ni Lord. Alam nyo yung salitang yan, di ba? Minsan sinasabi sa atin ng ibang tao, sagot kita. Ako nang bahala sa iyo. Pag sinabing sagot kita, sasamahan kita, tutulungan kita, ililibre kita, pakakainin kita, sagot kita. Pero yung iba, marami lang talagang nasasabi, pero wala namang nagagawa. Hanggang dun lang, sagot kita. Pero pagdating na sa aktwal, kanya-kanya na. Alam niyo mga kapatid, kung pag-aaralan natin ng mabuti ang ginawang pagpili at paghirang ng Diyos ng mga hari sa lumang tipan, in the Old Testament, ang pagpili ng Diyos ng mga hari, ng mga leader, ay bahagi ng kanyang plano ng kaligtasan. Sa unang pagbasa natin ngayon, naitalagang hari si Eliakim, anak ni Hilkiah. Bakit siya piniling hari? Para turuan at gabayan ang mga tao. Tandaan natin yan. Kaya ka pinipili, kaya ka napili, may pinagagawa ang Diyos sa iyo. Ang Diyos ang nagbibigay sa kanyang mga pinili ng kakayahan, ng karunungan, at ng kabutihan para mamuno, para mamahala. Hindi rin ang mga piniling tao ang siyang laging nasusunod at pinakikinggan. Diyos pa rin. Ganun pa man mga kapatid, bawat taong pinili, inilagay sa pwesto ng Diyos, ay pinagkatiwalaan niya ng kakayahan, ng kalayaang magdesisyon, kumilos. Kaya ano ang sabi sa unang pagbasa? Si Haring Eliakim ay binigyan ng karapatang magbukas at magsarado ng pintuan. Binigyan sila ng kalayaan ng Diyos na kumilos. Hindi porket ikaw ang pinili ng Diyos, inilagay ka ng Diyos sa pwesto, magiging parang kung tawagin ay puppet ka lang ng Diyos. Wala kang kalayaan. Wrong. Tandaan natin, ang bawat tao binigyan ng Diyos ng kalayaan. Kaya wag mong laging sinisisi sa ibang tao ang hindi magandang nangyayari sa buhay mo. Wag mong laging tinuturo sa ibang tao ang mga pagkakamaling nagagawa mo. Lalo na kung matanda ka na. May tama kang pag-iisip. May kalayaan ka. At ginagalang ng Diyos yan. Kaya nga sana mga kapatid, ganito rin sana ang ipakita, ang ibigay natin sa mga taong napagkatiwalaan, nabigyan ngayon ng pagkakataong mamuno sa atin. Sabi nga, panapanahon lang yan. Sila ngayon ang binigyan, ang pinagkatiwalaan. Sa ngayon, sila muna. Sa mga nakatatanda sa atin, sa mga nakatataas sa atin, pero alam ninyo, ito ang kitang-kita. Gusto kong balikan ito sa mga nakatatanda. Kahit na ikaw ang mas mataas, ang mas malakas sa kanya ngayon, kahit na ikaw ang mas gumagastos at kumikilos ngayon, huwag mong kalilimutan, tatanda ka rin, mapapalitan ka rin, matatapos ka rin. At huwag kang magmamadali, huwag kang mang-aagaw ng moment ng ibang tao ngayon.
para pag ikaw at sayo na, hindi ka mag-iisa. Sana matutunan mo ring pumalakpak pag iba ang napipili, pag iba ang nananalo. Alam niyo po yung ating feeding program na iThursday tuwing Huwebes ng umaga. Nung Huwebes, 360 plus sila. Mga kapatid, napakaliit lamang po ng ating lugar para sa 360 plus na tao. Ang tanong, paano nagkakasya? Ito po yan, hindi sila lahat nakakapasok. Pero sigurado, lahat sila makakakain. Yung hindi nakakapasok, binibigyan na lang natin ng pagkain, pero kailangan na nilang umalis din. Pero yung iba, mananatili. May extrang drink, may extrang food. Kaya yung mga yon, nakaka-23 Huwebes na tayo. Hindi naman lagi sila ang nakaupo. Hindi naman laging sila ang nasa loob. Pero bumabalik at bumabalik pa rin sila sa mga susunod na Huwebes. Dahil alam nila, darating at darating na sila naman. Kaya katulad ni Pedro, na nasagot ng tama ang tanong ni Jesus, sa ebanghelyo natin ngayon, sino ako? Sabi ni Jesus. Sino raw ako? Sabi ng mga tao. Si Pedro o si Simon ang nakasagot ng tama. At ang sagot niya, hindi galing sa sarili niyang alam, hindi turo ng ibang tao sa kanya, kundi dahil hinintay at hinayaan niya ang tamang oras at paraan ng Diyos para ipakilala rin siyang pinuno ng 12 alagad. Si Pedro, kahit may mga pagkakataong nagkamali at napagsabihan din siya ni Jesus, hindi siya nagpadala, hindi siya nagpasira sa kanyang mga kahinaan. Pinili pa rin niyang manatili sa Panginoon. Mga kapatid, sa mga pagkakataon na pinanghihinaan ka na ng loob, na pagsabihan, na itama at pasunurin ang mga taong nasa pangangalaga mo ngayon, tumawag ka sa Diyos. Humingi ka ng tulong sa Diyos. Siyang nagbibigay ng karunungan, kalakasan, at kakayahang kailangan mo. Kaya nga, hindi lang katalinuhan, katapangan ang kailangan ng isang nakatatanda sa pamilya, ng isang leader ng samahan, ng bayan o ng simbahan, kundi tiwala. Tiwala, hindi lang sa kaya mong sabihin, sa kaya mong ipakita, kundi tiwala lagi sa paraan at panahon ng Diyos para ipaalalang pagkatapos mong gamitin ang mabuti at tama mong nalalaman, Diyos pa rin ang bahala sa kalalabasan. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, hindi man tayo lahat mailagay sa pwesto at matawag sa isang titulo, lahat naman tayo may angking karunungan at kabutihan para kilalanin at parangalan ng ibang tao. Tandaan po ninyo, anumang ipagkatiwala sa iyong pananagutan, samahan mo ng maraming dasal at mabuting asal. Muli, pag nahihirap, pag malabo, at nasasaktan ang isang katulad mo na matapat at maayos na namumuno, tiwala lang, sagot ka pa rin ng Diyos. Amen.
Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, inihabilin ni Jesus ang susi ng kaharian kay Pedro upang manatili ang mga alagad sa pag-ibig at pagkakaisa. Dumulog tayo sa Ama upang patuloy niyang gabayan ang kanyang simbahan. Ang ating pong itutugon, Ama naming tapat, dinggin mo kami. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Patuloy nawang maging gabay ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono na humalili kay Pedro at sa mga apostol sa sambayan ng Kristiyano sa pamamagitan ng pagtuturo at pagsasabuhay ng tamang aral at moralidad. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan si Kristo sa kanyang pagsisikap na labanan at iwaksi ang kapangyarihang dulot ng kamatayan at kasamaan. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Maisabuhay at maipahayag nawa ng mga guro, mga katikista at mga mag-aaral ang mabuting balita at tanggapin si Kristo bilang batong saligan at haligi ng kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Makatagpo nawa ng bagong sigla ang mga nawawala ng pag-asa, mga lubos na nangangailangan, at mga may sakit sa kanilang pagtitiwala sa Diyos, gayon din sa kalinga mula sa mga mabubuting tao. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Magningning nawa ng walang maliw ang liwanag na hatid ng muling pagkabuhay ni Kristo sa mga kapatid naming yumao at naghihintay sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama natin sa ating mga dasal ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa, alang-alang sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa pamamagitan ni San Pedro at ng kanyang mga kahalili. Igawad mo po ang mga biyayang kailangan namin upang lumago kami sa iisang pananampalatayang itinuro't iniwan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sikat ng umaga,
Announcement. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahe ng Poong Jesus Nazareno ay pansamantala munang nakasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahen. Kaugnay nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahe ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelista Street po ang pasukan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo po sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy ipinagdiriwang. At kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo ay araw-araw at hindi matatapos magpasalamat, hindi lang sa inyong pagsisimba dito, kahit kayong mga nasa online, kundi sa inyong patuloy na pagbibigay ng tulong, donasyon. Yung pong mga pinansyal na tulong sa ating Parish Finance Office lamang, yan po ay ginagamit natin sa pagtulong natin sa mga may sakit, namatayan, mga estudyante, at iba pang humihingi ng ating pinansyal na tulong. At yung mga in-kind donations, bigas, delata, noodles, kape, tubig at sabon, doon po sa ating Benedict Building, saan doon po ang ating social service at ang ating relief offices. Kahit wala pong bagyo, kahit walang kalamidad, tayo, iisang simbahan ng Quiapo, ng Poong Nazareno, ay sama-samang tumutulong. Kahit hindi kayo nakakasama, bahagi kayo ng paglilingkod na ito. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumai rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.